Magandang araw sa lahat ng listeners. Nais ko ibahagi ang istorya ng aking buhay sa inyong programa para kapulitan ng aral ng inyong mga listeners. Pero bago ang lahat, mga bebe ko, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Ang istoryang ibabahagi ko ay base sa tunay na kaganapan sa amin ng aking kapatid. Itatago na lang natin sa pangalang Erica. At ako naman ay si Ed. Hindi namin mga tunay na pangalan. Kuya, matulog na tayo. Pagkatapos mong kumain dyan. Pagyayaya ng 18 years old na dalagang si Erica. Sige, sunod na ako. Tugon naman ng 29 taong gulang na kanyang kuya na si Ed. Noon ay kumakain ng hapunan. Sa buong araw na iyon ay maghapong nagtrabaho si Ed. Kaya naman ay pagod na pagod ito pag uwi sa kanilang bahay. Ang kanyang kapatid na si Erica naman ay nakapaghanda na ng hapunan kaya't nagpahinga muna siya saglit bago kumain. Naligo ka na ba? Pulong na sinabi ni Ed nang magkatabi na sila sa higaan. Siyempre naman, kuya. Bago ka dumating kanina, tapos na akong maligo nun. Tugon naman ng dalaga. Ganun ba? E di, pwede na tang magpaaligayahan. Tanong ni Ed habang abot tenga naman ang mga ngiti. Ikaw bahala, kuya. Malambing na sabi ng kanyang kapatid. Mabilis na inalis ni Ed ang manipis na suot ng kanyang kapatid na dalaga. Bumulaga agad sa kanyang paningin ang tayong-tayong monay ng kanyang kapatid. Kitang-kita niya ang munting mga pasas nito. Bagamat madalas na silang magpaligayahan, hindi pa rin nagsasawa si Ed sa itsura ng kapatid na si Erica. Tuwing pinagmamasdan niya ang dalagang kapatid, ay kaagad kumislot ang kanyang junjun. Matapos maalis ni Ed ang suot ng dalaga, ay kaagad niyang sinibasib ng matinding halik ang tayong-tayong siopaw ni Erica. Ligayang-ligaya si Ed dahil muli na naman niyang makakain ang matambok at malalambot na mga monay ng kanyang kapatid na si Erica. Mula na maghiwalay sina Ed at ang kanyang kasintahan, 6 na taon na ang nakalipas ay hindi na nakakapagpaligaya ng ibang petsyay si Ed. Kuya, ang sarap talaga. Sunod na pasinghap ni Erica habang marahang pinipiga-piga ni Ed ang kanyang mga monay. Kasabay ang pagdila sa kanyang munting mga pasas. Napapaliyad si Erica, dulot ng nararamdamang kiliti na nagtataglay ng kakaibang ligaya na bumabalot sa buong katawan niya. Matapos magsawa si Ed sa mga monay ng kapatid, ay kaagad niya ipinasok ang kanyang kamay sa palda ng dalaga para alisin ang suot-suot nitong panloob. Nagulat si Ed nang matuklasan niyang wala na palang panloob ang nakababatang kapatid. Handa na yan, kuya. Sambit pa ng dalaga matapos makapa ni Ed ang kanyang keeps. Mabilis ipinasok ni Ed ang kanyang kamay sa naglalawang keeps ni Erica. Ramdam na ramdam ni Ed sa kanyang kamay na naglalawa ng dagta ang kapatid. Nang hindi pa makontento ay binuka niya ang 2 hita ng kanyang kapatid tsaka niya ito kinain ng tuloy-tuloy. Nilapa ng todo ang petsyay ng dalaga. Masarap ang kinakain na ganong. Masarap ang pagkain niya roon. Tsaka niya sinisid ang kips ng kanyang kapatid. Halos mabaliw naman si Erica habang ninanamnam ni Ed ang kanyang petsyay. Grabe,
Napahawak si Erika sa ulo ng kanyang kuya dahil sa sobrang ligaya na nararamdaman, habang nakapikit ang mga mata at napapangangapa ang bibig nito. Habang nilalaro naman ni Ed ang munting mani-mani ng kapatid. Naglabas-masok naman ang kanyang kamay sa kips ni Erika. Halos hindi mawari ni Erika sa kanyang sarili ang maramdamang ligaya. Noong mga oras na yun, ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya ipagpapalit sa ibang lalaki ang kanyang kuya dahil sa husay kumain ito. Maya-maya ay saglit na tumigil si Ed sa pagkain sa petsay ng kapatid. Mabilis niyang tinanggal lahat ng kanyang suot sa katawan. Kaagad siyang sumakay sa katawan ng nakababatang kapatid. Niyakap siya ng napakahigpit ni Erika, kaya't damang-dama niya ang kinis at magandang katawan ng kapatid. Nang mga oras na yun, ay buhay na buhay ang 8 pulgadang Junjun ni Ed. Naglapat ang Junjun at petsay ng magkapatid nang mapunta na si Ed sa ibabaw nito. Damang-daman niya ang matambok na mga monay ni Erika. Ramdam naman ni Erika ang malaking Junjun ng kanyang kuya na nakadungaw sa kanyang kuweba. Hindi pa gaanong makapal ang buhok ni Erika. Dahil 18 lamang ito, kaya't mas lalong ginanahan si Ed dito. "Ipasok mo na, kuya. Sabik na akong mapaligaya mo." Bulong ni Erika habang mahigpit pa rin na niyayakap sa katawan ng kapatid. Umalik pa siya sa labi ng kapatid matapos niyang sabihin iyon. Maya-maya pa ay hinawakan na ni Ed ang kanyang malabakal na Junjun. Isinentro na niya ang ulo noon sa bukana ng kuweba ni Erika. Nang maramdaman na nakatutok na yun, ay tsaka nag-umpisang kumayod si Ed hanggang sa tuluyan na itong makapasok. Napasinghap naman si Erika nang sumagad na ang Junjun ni Ed sa kanyang, alam niyo na, kuweba. Lalong humigpit ang pagkakayakap ng dalaga sa katawan ng kapatid. Muli pang bumayo si Ed. Bumaon pa ng bumaon ang malaking Junjun nito sa naglalawang kuweba ng kapatid. Talaga namang naglalawa na ang petsay ni Erika, kaya't kaagad pumasok hanggang sa kaloob-looban niya ang kanyang kapatid. Nang maramdaman ni Ed na sumagad na ang kanyang Junjun sa pinakailalim, ay nagsimula na siyang kumayod at tumodo ng pagbayo. Damang-dama naman ito ni Erika, kaya't halos mabaliw siya sa sobrang ligaya ng pagbabayo sa kanya ng kapatid na si Ed. "Kuya, ang sarap. Gusto ko pa." "Bilisan mo pa." Nasambit pa ni Erika habang pinapaligayan na siya ng kanyang kuya. "Ang sarap-sarap ng kuweba mo. Ang init sa loob." Tugon naman ni Ed habang dinadamdam ang mainit na kuweba ni Erika. "Kuya, ang laki ng Junjun mo. Ligayang-ligaya ko. Hindi na ako hahanap pa ng ibang lalaki, kuya. Sa'yo lang ako magpapaligaya." Sabi ni Erika habang bukang-buka ang mga hita niya, habang abala siyang pinapaligaya ang kanyang kuya. "Pangako, Erika, sa'yo lang ako. Sa'yo ko lang ibibigay ang Junjun ko." Bulong pa ni Ed sa kapatid na dalaga na tila nababaliw na sa sobrang sarap. Makalipas pa ang ilang sandali, ay bumaba na si Ed sa kanilang ginagawa. At hinila si Erika sa dulo ng kama, sabay buka sa 2 hita. Sinimulan niya ulit kainin ang naglalawa na petsay ng kanyang kapatid. Hinawakan ng 2 pisngi ng petsay sabay kinain muli. Baba, abot hanggang sa namamagang mani-mani ni Erika. Maya-maya pa ay tinapat niya ulit ang Junjun niya sa mani at saka niya pinadulas-dulas. Ilang sandali pa ay pumasok na nga siya sa kuweba ng kanyang kapatid. Nang tuluyan ng makapasok roon ay humawak siya sa bewang ni Erika, sabay angat dito at nagsimula na siyang magpaligaya. Sa mga oras na yon, hindi na mapakali kung saan ibabaling ni Erika ang kanyang ulo sa tindi ng ligayang nadarama. Ibinuhos lahat ni Ed ang lakas para paligayahin ang petsay ng kanyang kapatid. Walang humpay ang paligayahan niya dito. Napakalakas ang pagkayod ng Junjun at petsay ng magkapatid. "Ang sarap! Bilisan mo pa ang pagpapaligaya sa petsay ko."
Andiyan na ako. Andiyan na. Usal pa ni Erika na may halong mga pagpasinghap. Dininig ni Ed ang pakiusap ng kapatid sa kanya. Lalo pa niyang binilisan ang pagbabaligaya sa petray ng kapatid. Pasok na ang malaking Junjun ni Ed sa kuweba ng kapatid. Makalipas ang ilang sandali ay bumao ang mga kuko ni Erika sa likod ng katawan ni Ed. Eto na rin, Erika. Namnamin mo ang dagta galing sa akin. Maya-maya pa ay sumambulat ang mainit na dagta ni Ed sa loob ng petray ng kapatid. Lalo pa idiniin ni Erika ang kanyang harapan para lalong sumagad ang Junjun ng kanyang kuya sa kanyang kuweba. Kitang-kita ni Ed na sumagad ng gusto ang kanyang Junjun sa petray ng kapatid na matapos na rin siya. Damang-dama ng magkapatid ang sobrang ligaya ng mga oras na yun. Hindi na nila ininda ang bawal na ligaya kung hindi mas higit nilang pinahalagahan ang ligaya na mutawi sa kanilang katawan. Hindi muna niya hinugot ang kanyang Junjun sa loob ng petray ng kapatid. Lumaki na rin ang daluyan o daanan ng kuweba dahil sa ginawa nilang iyon. Naghalo sa katawan ng magkapatid ang kanilang mga pawis dulot ng matinding paligayahan kanina. Ilang sandali pang nakalipas ay humiga na si Ed sa tabi ng kanyang kapatid. Yumakap si Erika sa kanyang kuya at sabay silang nakatulog. Sana ay nagustuhan ng inyong mga listeners ang storya ng aking buhay. Hanggang sa muli, at ito po ang aking bedtime stories.